tama na. Suko na ako mag-DDS. DDS ako, pero ang pangit mo, Harlika. Ang pangit mo. Hindi ka marunong mag-alok ng katotohanan, ano? Ba't i-alok yung katotohanan? Yung katotohanan naman, talagang alam natin na ang mga DDS wala naman sa katinuan, B. Mga ganito yung mga trip-trip nila, oh. Kung hindi lang ugugot. Diba? Puro kayo ganyan na pero mga wala naman kayo nagawa, diba? Doon sa 17 na na-detain. Tamantalang iniisip ni PBBM, kumusta na kaya ang health, ang welfare ng mga nakulong. Mas iniisip niya yung magiging kapakanan noon after kasi magbibigay pa sila ng maliban sa legal assistance, may financial assistance pa. Diyos ko, samantalang kayo to the highest level yung pinipikon nyo masyado yung administrasyon. Alam niyo ba, mga DDS, dahil sa inyo din talaga kaya natitrigger ang administrasyon ng PBBM. Diba? Ang galing nga ng presidente. Ano lang, he is just killing you with kindness. Habang siya gawa ng trabaho, the more na mas marami na-achieve ang ating gobyerno ngayon, the more na mas lumiliit yung at bumababa yung credibility ng mga DDS. That's the reality. Tingnan nyo. May mga sinasabi pa to si Marlica na may mga sinasabi pa siya na kung hindi lang daw siya gugurgurin sa Pilipinas. Diyos ko, alam mo naman na side sa side din yung mga gumagawa ng ganun. Ano ka ba? Sa kapanawagan ko sa TikTok, ako nga lang mag-counter nga lang ako sa mga negatibong mga sinasabi dito. Inaano nyo na agad, parang binaban or tinatanggal yung video. Samantalang ito, mga ganitong salitaan, never nyo siguro tong Kung hindi lang mamamatay, alindog yung mga buwak. Ako mga na ang ganyan? nangunguna dyan sa EDSA o sa Ninjola para magsigaw na ang presidente ninyo ay adik at authenticated baka. Do you think, pagtungkol ko sa airport, bubuhayin ako naman po. Galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Marley kasi mingimig-gimig na kami ni Harry. May bago kami pauso. Kung hindi lang ugugurgurin, kung hindi lang mamamatay, alindog yung mga buwak. Ako na ang nangunguna dyan sa EDSA o sa Ninjola para Doon pa lang sa termong pauso, delikado ka doon, girl. Ibig sabihin talaga nanghihikayat ka kasi naglalagay ka or nagsasabi ka ng pauso ko. So ibig sabihin talaga may mga ginagawa ka talagang against the government, against President Bongbong Marcos. Di ba? Ina-ad hominem mo. Diyos ko, sino ka ba, Dapat kasi pinipersona ng grata ka na eh. You are not even grateful. Diyos ko, tapos ang ano mo pa dito, maka-Pilipinas. Walang maka-Pilipinas na bastos ang bunganga. May mga sasabihin pa siya, manggigil pa kayo. na ang presidente ninyo ay adik, authenticated baka. Do you think, pagtungkol ko sa airport, bubuhayin ako naman po. Galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Marley kasi mingimig-gimig na kami ni Harry. Kung hindi lang ugugurgurin, kung hindi lang mamamatay, alindog yung mga sinabi siya Ako na ang nangunguna dyan sa EDSA o sa Ninjola para magsigaw na ang presidente ninyo ay adik, authenticated baka. Do you think, pagtungkol ko sa airport, bubuhayin ako naman po. Galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Marley kasi mingimig-gimig na kami ni Harry. May bago kami pauso. Kung hindi lang ugugurgurin, kung hindi lang mamamatay, alindog yung mga buwak. Ako na ang nangunguna dyan sa EDSA o sa Ninjola para magsigaw na ang presidente ninyo ay adik, authenticated baka. Do you think, pagtungkol ko sa airport, bubuhayin ako naman po. Galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Marley kasi mas lalong di ko alam kung makakagawa pa kayo niyan eh. Grabe, mga ganito dapat ako on the spot insult sa presidente kung ako. Tapos ikaw makapanawagan ka sa AFP na parang gusto mong gawan ng revolusyon, di ba? Na yung commander-in-chief daw is, yun nga, sinasabi ng bangag daw. Mas mukha naman kayong wala sa katinuan, Dami yung, punong-puno ang puso nila ng hatred. Paras kasi sila, hindi qualified to be part of the government. In short, basurada at basurado. Binasura. Diba? You're no longer part of the government din talaga. Kasi nga, you're no credible. Tapos
na proud pa sila sa mga pauso nila. Super shared na 2,266. Pag nakarating to sa Malacanang, mga gawain yung mga ganyan-ganyan. Di ko alam kung sinong ngingiwi sa inyo, B. Sa kulungan. Tapos si Harry Roque, Diyos ko girl. Tama na siguro yan, B. Kakaganyang, walang abogadong, ganito mag-asta-asta. Alam mo naman siguro ang magiging kaso mo pag ganyan. At hindi totoo ha, na may mga lumalabas sa ABS-CBN kung sabasa mo ngayon, lumabag daw tayo parang sa guidelines o sa rules doon sa ICC noong time ng 28-40 PRRD. So pinicturean ng ABS-CBN yung mga Dutch police, tapos tinwist nila yung storya. Ibang mga Dutch police, yung iba nagtatanong lang sila what's going on, tapos pinipraise tayo yung ating kultura, wow, you guys are masaya tayo, wala pong nanghuli sa amin, hindi po kami nireprimand, kasi may permit po yun. At hindi totoo ha, na may mga lumalabas sa ABS-CBN kung sabasa mo ngayon. Basta lahat ng gawin mo, sabihin mo, lahat hindi totoo. Yun ka, dun ka kilala girl. You're the queen of fake news. Pero ang pangit lang talaga, si Maharlika, you are making yourself as God. God with a small G. Kasi sinasamba ka ng mga tao. Di ba? Tapos, sinasabi niya pa ang Asia, ako, sawang-sawa na ako sa inyo. Sino ka ba? You're no one. Di ba, nakakapikon kasi ang ganyan eh. Alam mo naman na kahit katiting na katalinuhan, wala ka na, kaya ka nga hindi credible. Di ba, maging part ng government. Kasi nga, ang uso mo talaga, may kakaiba. Makamandag kami. Pero ito, mga ganitong term, inaano agad ng TikTok. Pero pag itong mga gaya kay Maharlika, anong ba ang TikTok dito? DDS din ba? Ayaw nyo sa mga nagsisiwalat ng kahit paano, may mga gandang terminologies, may katotohanan, katarungan. Pag mga ganito kay Maharlika, mga basura yung mga sinasabi, go lang. Dami-dami yung mga videos dito sa super mura siya. Diba? Si Ratatat. Diba? Puro kayong mura-mura. Pero, unethical profanity yun na. Dapat hindi yun, hindi ina-upload or pinapahintulutan ng TikTok na ma-upload. Diba? Kakagigil eh. Ako po, ay bilang isang just an ordinary citizen, marami din naman natin. Ordinary citizen, pero napakayabang mo magsalita. You're making yourself as God with a small G. Kasi sa akin ng mga tao, minsan nag-pretend that they are connected din na mga information na may mga tao nangihingi ng tulong in behalf of their family. Inaalaw niyo po ba yun? Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahensya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, BBM guys, Congressman Pulong, sa Mayor Paste, hindi ho kami hihingi ng tulong o pinansyal na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan namin umutang, yun ho ay gagawin namin. Ako po ay Huwag mo nang paniwalain si Hanilet yung namukpok ng pulis na super bukol, B. Ang laki-laki ng bukol talaga. Hanggang bungo, sagad hanggang bungo yung pakapukpok niya ng pulis. Pero yung pulis pala, hindi na siya nagkaso doon kay Hanilet. Tapos ngayon, sa mga issue-issue na naman daw, may mga relative daw na nangungutang-ngutang daw para daw, ay humihingi-hingi para daw kay Duterte. Hindi na, tapos sinasabi niya nga dito na hindi naman daw sila yon at hindi sila hihingi. Talaga ba? Pero gabi yung parinig ng pamilya na wala na kaming pera, umutang. Hindi nyo kailangan umutang, ang dami na yung pera. Relax lang. Papunta pa lang tayo sa exciting part. You're not aware? Kapag nagkaroon ng asset freeze sa pamilya nyo, sigurado yan, malalaman natin at malalaman. Ewan ko na lang, Maharlika, ang papalabasin nyo na naman yan, tinaniman naman ng ebidensya. Diyos ko, kayo lang naman may mga gawa-gawain dyan. Diba? Ang dami yung mga sinasabi-sabi. At the end of the day, magtatagumpay ang katarungan. Kaya mga kadiliman dyan, kasamaan kadiliman, let's see each other. Ay, powerful. Para matapos na to, Diyos ko. Sana ma-impeach.